Ah, unang-una, hindi po tayo, siyempre hindi tayo naghahangad ng masama sa ating kapwa. Mali po yun. Kahit naman tayo ay maraming mga pinupuna sa mga naging patakaran ni Duterte at sa kanyang mga pinagagawa, mga pinagsasabi, pero hindi po tayo naghahangad ng masama sa kapwa. Hindi po yun maganda. Ito, hindi natin to binabalita o kinikwento, itong pangyayaring ito, dahil naghahangad tayo ng masama sa kanya, hindi po yun. Ah, Mali po sa atin bilang Kristiyano, hindi po maganda yon. Kaya lang, bakit ito kasi napag-uusapan? Una, dating presidente yan ng Pilipinas. Hindi naman ordinaryong mamamayan si Digong. Ano mang nangyayari sa kanya, magiging laman talaga yan ng balita. O ngayon, bakit kailangan pa siyang dalhin sa hospital? Hindi naman pala seryoso. Ay mga kabunyog, may edad na yan si Digong. Matanda na yan. Malapit na yan mag 80 years old. Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, sa ganyang edad, hindi na marupok na ang mga buto niyan. Ito wag nyo na namang isipin na tayo nang didiscriminate ng matatanda. Hindi po. Normal yan sa takbo ng buhay ng tao na kapag ganyang edad na, marupok na ang mga buto niyan. Brittle na, kumbaga. Kumbaga, pag nabagsak siya, tapos alanganin yung pagkakabagsak, yung buto niyan, brittle na yan. Kaya nga in-x-ray. Kaya nga in-x-ray. Kasi minsan, hindi mo naman makita na may matindi palang fracture o tama sa buto. Hindi mo naman yan kaagad makikita sa panlabas lang. Kaya in-x-ray. So yan po ang paliwanag dyan, mga kabunyog. Pero sabi naman sa balita, wala naman daw based sa x-ray, wala naman. Pero ano po yan Ano po yan mga kabunyog? Delikado talaga yan. Yung ganyang nangyayari kay Digong. Ako, ang hangad ko dyan kay Duterte, hindi ganyan ang mangyari. Hindi ganyan ang mangyari. Hindi natin hangad yan. Ang hangad natin sa kanya, makulong siya, mapanagot siya sa mga krimen niya. Yun. Panagutan niya yung mga nangyaring pagpatay nung panahon na siya'y presidente. O simula pa nga dapat nung mayor siya sa Davao. Yun. Harapin niya yun. Hustisya para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. Pero hindi sa ganyang paraan na maaaksidente tapos may mangyayaring masama. Hindi. Yung iba kasi, ang mga post, sabi na sana natuluyan na, wag naman. Hindi naman maganda yon. Hindi naman tama. Dapat talaga niyan may nag-a-assist na sa paglakad, pagpasok sa banyo. Kaya lang, syempre si Digong, ano nga siya astig Ayaw niyang magpa-assist. Pero yan mga ganyan, delikado yan once na madulas at mamali ng bagsak. Pag namali ng bagsak, tumama yung buto na marupok na, delikado. Hindi tayo dapat naghahangad ng masama sa kapwa. Pero dapat mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima noong kapanahunan niya. Yun, ganun dapat.